Happy holidays mga insan! Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa day 26 na ating vlogmas. Yay! Patapos na. Ang episode natin ay tungkol sa paghanap or pag-i-explore ng mga side hustles. May alam ka bang alternative income streams? O nangangailangan ka ba ng extra income? Ito ang i-explore natin ngayon sa episode natin. So, tara na. Yun. So, a little bit of history ng gig economy. So, in the past several years, lalo na sa panahon ng pandemic, 2019, 2020, 2021, umusbong, naging massive yung need for the so-called gig economy. Di ba? Mga tao na nagstay sila sa bahay at naghanap sila ng mapagkakakitaan na home-based. Kaya nagsimulang magsulputan yung mga iba-ibang side hustles. Sa Pilipinas, kung matatandaan natin, wala namang masyadong mga nakamotor prior to the pandemic. Pero bakit marami na ngayon? Marami ng mga riders ngayon, di ba? Depende sa kung ang purpose ng pagiging rider nila. Ang iba mga food delivery, ang iba mga merchandise delivery, ang iba ride sharing ang kanilang gig. Bahagi yan guys ng tinatawag nating gig economy, di ba? Mga freelance work yan. Okay, so importante ang side hustles kasi kahit paano nababawasan ito yung financial stress natin. Online selling, kunyari, food delivery, content creation, pagiging virtual assistant. Ako nakapag-hire na ako ng several virtual assistants na Pilipino. Preferred ko ang Pilipino na virtual assistants kasi konting direction lang ibibigay mo sa kanila, magiging very productive na sila. May mga tao na magaling sa web design, o kaya sa web development. So, gumagawa rin sila ng paraan para magkaroon ng extra pagkakitaan dahil dyan sa galing nila sa mga skills na yan. Ano yung mga benepisyo ng gig economy? Una-una, meron na tayong greater flexibility dahil sa gig economy na yan, sa mga home-based jobs natin. Flexibility dahil hindi ko na kailangang gumising ng napakaaga, magsuot ng damit, maghintay ng masasakyan para pumunta sa trabaho, di ba? Nasa bahay na lang ako, nagpa-process ng order, nagbabalot ng mga orders, tapos ipapadala ko na sa i-ship ko na ngayon. May sarili kang control sa oras, di ba? Kung gusto mong matulog sa umaga, matulog ka sa umaga, pagdating ng hapon, or ang iba, magtatrabaho sila ng todo-todo umaga, pagdating ng hapon, they have all their free time with the family. There's also a potential na mas mataas yung kita compared dun sa traditional job natin. Halimbawa, isa kang factory worker versus natutunan mo na mag-cater ngayon sa mga small to medium size na mga events. Malamang mas malaki ang kita mo, di ba? Ayun, yung data na yan ng mga side hustle sa Pilipinas, nagkalat na yan. Kahit saan-saan ma-access na natin yan. Ipapakita sa atin ng statistics o data na yan na marami talagang mga Pilipino nag-venture na sa side hustle, sa mga home-based businesses. Okay, paano tayo magsisimula ng side hustle? Unang-una, hindi naman minagic lang ng mga taong successful sa side hustle ang kanilang ginagawa, di ba? May pinagdaanan silang proseso. Ang iba madali, para sa iba mahirap. So, para sa atin na mag-venture pa lang dyan, unang-una, ang pinakaunang step natin is tukuyin natin ano ang mga skills na kaya ko, ano ang interest ko, ano ang mga kaya kong gawin. Kasi we have to think of ano yung kaya mong gawin plus sustainability, magiging sustainable kaya, magiging pangmatagalan kaya. Hindi pwedeng ang iisipin mo lang this week o next month. Pero kailangan mo isipin yung later implications niyan kasi kung bibili ka kunyari ng mga equipment, so kailangan mabawi mo, di ba, yung halaga ng mga equipment na yon. Ano pa?
mag-research ng mga in-demand na side hustles. Ano kaya ang side hustles na in-demand sa market ngayon? O maraming nangailangan ng pagkain, di ba? Hindi dahil sa hindi nila kayang magluto, wala silang kakayang magluto, kundi wala silang time magluto, di ba? So they would rather buy. So kung kaya mong i-address yung need na yon, makakapag-establish ka ng sarili mong side hustle. Doon naman sa mga virtual ang ang gusto. For example, pwede kang pumasok sa Upwork, sa Fiverr, sa onlinejobs.ph para i-introduce sa mga tao ang galing mo sa web design, sa digital editing, and so on and so forth. So, yun. Pero kailangan natin kahit paano na magbuo ng tinatawag na online presence. So, gawa tayo ng social media account para malaman ng mga tao na may kakayahan tayong gumawa ng mga ganito at ganyan. Mag-post tayo ng mga litrato, di ba? Ang tawag dyan ay portfolio. So, gumawa ka ng so para sa mga professionals, gawa ka ng LinkedIn profile mo, para sa networking o para sa mga skilled ng mga tao, gawa ka ng online portfolio mo, gawa ka ng Facebook page o kaya Instagram page at post mo ang mga nagawa mo na in the past para alam nila na kayang-kaya mong gawin ang mga bagay na sinasabi mo na kine-claim mo na kaya mong gawin. Ayun, mag-set din tayo ng mga realistic goals and expectations para kahit paano na-figure out natin kung ano ang mangyayari. Maraming resources at inspirations na pwede nating gamitin, kabilang dyan ang mga websites, di ba? Google it. Mga libro, mga articles, mga online courses, mga communities. Join ka sa forum ng mga nagsa-side hustle din para magkaroon ka ng idea. May mga resources na libre, may mga resources din na may subscription. Pero mag-start tayo dun sa libre. I would recommend na mag-start tayo sa libre. Di ba? Mag-YouTube din tayo. Tumingin tayo ng mga interviews, mga short clips tungkol sa side hustles ng iba't ibang mga tao. Tapos ibahagi din natin kung paano natin gagawin 'yun para kahit paano may mga tao na magsasuggest sa iyo, magre-recommend sa iyo, mas gawin mo pa 'to, gawin mo 'yan, and so on and so forth. So 'yun. So overall sa episode natin ngayon, tinutukan natin yung pag-explore sa alternative income streams. Kahit sinong tao, huwag ka mawawala ng pag-asa. Huwag mong sasabihin na, ay, ako wala kasi akong alam sa lahat ng bagay. Imposible. Di ba? Imposible yan. Darating sa punto na marirealize mo na meron kang skill, meron kang talent na kaya mong i-enhance para makagawa ka ng sarili mong side hustle. So, yan lang po sa episode natin ngayon. Maraming salamat uli sa pakikinig. Sana andyan pa kayo sa mga susunod nating episodes.